At ito na nga yung part 2 ng aming mini vlog. Nahanap na nga namin itong pupuntahan naming Kubling Kalikasan. At nagkanya-kanya na nga kami ng bit-bit paakyat. At kung pupunta nga kayo dito sa may Kubling Kalikasan, ay meron na nga nakaabang sa inyo na susundo dito sa baba. At yung susundo nga sa inyo ay tutulungan kayong magbit-bit ng inyong mga dala, lalo na yung mga mahihirap iakyat. Kung magbubuk nga kayo dito sa may camping site ng Kubling Kalikasan, ay nag-a-advise sila na meron talagang akyatin. Habang umaakyat nga kayo ay hindi nyo mararamdaman yung pagod dahil mabubusog nga kayo sa mga makikita ninyong tanaw. Hindi nyo nga iindahin yung pagod at hingal sa pag-akyat dahil worth it na worth it ang makikita ninyong tanawin dito sa taas. At nang makapahinga nga kami ay nagkanya-kanya na nga sila ng kabit ng mga tent nila. Meron nga po kaming dalang dalawang tent at meron po silang libreng isang tent dito. At tara, ipapakita ko sa inyo yung mga rooms dito. Ang unang rooms nga ay good for 5 to 10 packs. May dalawang bed at meron silang extra foam na ipapahiram sa inyo. Nga sa pangalawang room ay wala ang pagkakaiba sa unang room na pinakita ko sa inyo. 5 to 10 packs din ang capacity nito. Meron din siyang dalawang room at meron siyang extra foam na ipapahiram sa inyo. At dito naman po sa kinatatayuan ng tito ko ay may space dyan na pwede kayong maglagay ng upuan habang nagkakape dahil kitang-kita nyo nga yung view ng bundok. At ito nga si Osman ay nag-i-emote dito sa duyan. Kinakabahan nga ako sa kanya dahil nagre-recharge lang yan. Ako po mamaya sobrang kulit na naman niya. Pahinga nga lang kami ng konti dahil meron pa kaming hinihintay na darating. At nung gumabi na nga ay kanya-kanya na nga kami ng pwesto. Dito nga sa room 1 ay dito ang mga bagets matutulog kasama si Mami J at si Ate Jinky. Hindi ko nga nabanggit pala sa inyo kanina na meron nga palang TV dito. At alam nyo ba dito na wala na kayong dadalhin kundi ang mga gamit lang ninyo na pamali. At habang nag-aantay nga kaming maluto ang pagkain ay nag-bonfire nga muna kami dito sa may labas habang nakatambay naman itong mga bagets. Meron nga silang libreng video okay dito. Pwede nyong gamitin ng unlimited. Problema nga dito ay yung signal. Wala ngang signal dito pero wag kayong mag-alala dahil meron silang free wifi. At take note, kung pupunta nga kayo dito ay siguraduhin yung marami kayong dalang alak, sigarilyo dahil malayo nga ang bilihan pero hindi pa rin siya problema dahil pwede nyo ngang utusan yung caretaker na bumaba para bumili. Mawi nga ako dito sa may kusina para tignan tong mga nagluluto. Alam nyo ba dito hindi nyo na kailangan magdala pa ng maraming gamit. Meron na nga dito dalawang kala na pwede nyong gamitin sa pagluluto. Meron silang baso, pinggan, kutsara at napakarami. At nga nang sinabi ko sa inyo kanina na wala na nga kayong dadalhin dito dahil kompleto na. Meron na nga rin ditong pang-brood ng coffee at meron na ring painitan ng tubig. Meron din silang rep kung mailalagay kayong ulam para hindi masira. At libre na nga rin dito yung tubig na inumin. Ultimo nga dishwashing liquid ay meron silang libre. Hindi nga rin sila hirap sa lamesa at upuan dahil marami nga silang foldable na pwedeng gamitin para kumain. Habang ako'y morenang dalagang Pilipina, tignan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Tinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata na pagdilat ko. Nalasing, kagabi, ang galing, katabi, napat. Sa sobrang sarap nga ng tulog ko ay alas 12 na nga ako ng tanghali nagising. At paggising ko nga ay nakita ko nga itong mga bata ay naliligo na nga sa swimming pool. Sulit na sulit nga tong pool na to sa mga bata na to na kahit nga malamig yung tubig ay hindi iniinda makapag-swimming nga lang. Alas 2 na nga ng hapon ito pero tignan nyo naman parang hindi alas 2. Babalutan nga ng hamog dito sa lugar na to kaya akala mo ay maggagabi na. May nga lang ang naiwan dito sa mga oras na ito dahil yung mga bagets nga ay bumaba para maggala. Yung mga thunders naman ay bumaba para bumili ng ulam sa palengke. At ito nga si Osman ay nakakita ng daspan at tuwalis kaya ito ang pinagdiskitahan. Bandang alas 3 nga ay lumiwanag at nagpakita na nga rin itong bundok. 2 days nga lang kami dito pero bitin na bitin nga yung 2 days. Mas maganda nga dito kung 1 week kayo mag-i-stay. Siya nga pala si Kuya Ruel, ang caretaker dito sa Kubling Kalikasan. Napakabait nga niya at lahat ng kailangan ninyo ay talaga namang gagawa niya ng paraan. At sa lahat nga ay napakaalaga niya sa mga guests na nagpupunta dito. Ganun pa rin nga ang ganap nung gabi. Nagkonting shot-shot kwentuhan at nag-bonfire nga rin kami dito sa may labas dahil nga yung klima ay malamig na. Kinabukasan nga
nga ay unti-unti na kaming nagligpit ng aming mga gamit. Dahil ito na nga yung araw na kami ay uuwi na. At ito na nga yung saddest part ay yung uwian na. Dahil babalik nga na naman kami sa maingay at magulong mundo. Char. Worth it na worth it nga ang pagpunta namin dito. Kung gusto nyo nga magpalamig at mag-relax ay pumunta nga lang kayo dito sa Kubling Kalikasan dito sa May Infanta, Quezon. Balang araw masusulat ko kaya ang kanta na bibili ng bahay sa Santa Rosa. Maglalagay ako ng 7-Eleven sa highway kahit ayaw kong maging kapitalista. Bibili ako ng kotse kasi sabi mo bawal ang magmotor. Pero ang totoo, bali na ako. Ikaw lang iniisip ko. Kasi gusto ko bigay buhay na gusto mo. Gusto ko bigay buhay na gusto mo. At gagawin ko kahit ano. Gusto ko bigay buhay na gusto Balang araw maidadala kita sa Shibuya o sa may cafe na may kapibara. Pwede tayong mag-retire sa Vancouver sa may Canada. Pero ang totoo, bali na ako. Ikaw lang naman, ikaw lang iniisip. Thank you, Kubling Kalikasan! Pagit na ito!